Hello? Hello po, magandang umaga. Good morning. Di ba yung unang caller lalaki, ang last caller natin lalaki din. Anong pangalan? Mark po. Mark. Ano to, screen name? Mm, Yes? somehow yes. Yes. Somehow, yes. Saan kaila? Pangalan mo na screen name. Bahala ka. Ilan taon ka na, Mark? 36 po. 36. Saan ka ngayon? Nasa bahay lang. Oo nga, anong lugar? Manila. Maynila? Saan sa Maynila? Metro Manila po. Saan? Anong parte ng Metro Manila? Yung exact city po ba? Oh, city, bakit iisang di pa lang ba yung city nyo? Mahahanap ka? Ano po, Nabotas po. Navotas. Oh. Akala mo naman, isang di pa lang yung Navotas. Kilala ka kaagad. Ano ba? Navotas. Anong ginagawa ni Mark sa buhay? Ako po ay admin assistant ng isang banking company. Nako. Online banking ba ito? Physical bank po. Ikaw ay isang banking assistant. Ano po, admin assistant admin sa isang assistant. banking company. Sa isang Opo. admin assistant. Oo. Opo. Okay, so ikaw nagsasabi ka ba ng alright please, mga ganon. Hindi po nasa ano po ako. Okay, sige. Support group po, taga-bili ng mga kailangan sa office, gano'n. Pero narinig mo yung override please? Hindi po kasi sa mga frontline na yun . Oo, di ba? So ako po yung nasa likod. Okay. Okay, anyway, si Mark. May asawa na si Mark? Wala pa po. Wala pa. Okay. May jowa? Kakatapos lang. Naghiwalay kayo. Opo. Kailan? Almost 2 months ago na. Gano'ng katagal naging kayo? 7 taon mahigit. 7 taon. Tagal nyo. Opo. Ba't ka naghiwalay 2 months ago? So ano yan? May? Around May po, yes. Okay. Ba't ka naghiwalay? Simulan ko po sa ganitong story. Kasi, bago pa man kami maghiwalay, nag-post na siya na para bang break na kami. Pero hindi pa po kami break nun. Wala kaming problema. Para sa akin po walang issue ganun. Nag-post siya na parang hiwalay na kayo? Opo. Parang somehow, cryptic post ba yung tawag doon? Depende kung anong pinost. Ayun po. Basta ano siya parang emotional yung post na parang ang gist ng post is parang hiwalay na kami. Kasi ang nangyari is yung mga kaibigan namin, minessage ako ng best friend ko na friend niya rin. But the two of you are having problems ba? Nung time, normal po sa 7 taon nagkakaroon po ng ups and downs. Pero nung time na yun na pinost po is wala naman po kaming problema. Okay po kami nun. You're telling me that everything, di ba, was, everything were running smooth tapos nag-post siya ng ganon? Somehow parang ganun po, opo. What exactly did she post? Ano po siya parang hindi ko po kasi alam yung exact post basta ang parang dumadating is or lumalabas parang break na kami na parang ikaw pipiliin ko pa rin yung sarili ko, ganyan, mga ganong post po. Okay, parang self-love ang datingan. Parang ganun po na parang kung hindi ka pinipili, pipiliin ko pa rin ang sarili ko, ganon. Basta parang ganon. Okay. Tapos yung mga tao po sa paligid namin, mga kaibigan ko, mga kaibigan po namin, start na akong tinanong. Sabi ko, as far as I'm concerned, wala naman akong, or okay naman kami.
Tapos, I'm sure ang piniem mo nangyari- siya noon, di ba? actually, hindi ko pa po muna kinonfront kumbaga. Mhm. Friday po yun eh. Tapos Saturday, parang pinalipas ko yung araw. Okay. Then Sunday, nagpaalam po kasi ako na parang galing kasi siya noon ng bakasyon. Tapos Sunday, uuwi sila. Parang, so nagpaalam ako na may pupuntahan ako. Okay. Lagi naman po ako nag-i-inform kung saan pupunta. Tapos noon, ang assumption ko, uuwi siya diretso sa bahay nila sa ibang probinsya. Tapos, ang nangyari, akala niya pala, so medyo magkaroon ng misunderstanding. Ang sa kanya naman is magdi-dinner kami ng Sunday na yon. So, ibig sabihin, may problema nga kayo. Wala naman pong malaking problema. Yun lang po na ang dami po kasi nung time na yun is akala ko magdi-dinner tayo. Sabi ko, hindi, di ba ang sabi ko parang ganito, di ba nasa bakasyon ka? Akala ko uuwi ka na diretso sa inyo, hindi ka na dadaan dito sa Nabotas. Okay. Yun po. So, nagtampo siya. Somehow, parang gano'n. So, it was just a simple miscommunication. Opo. Okay. Tapos, ang dami nang nasabi na hindi maganda, masakit. Tapos hanggang sa nag-resort siya na makipaghiwalay siya. Ano na una? Yan o yung nag-post? Yung nag-post po. Okay. Tapos nakipaghiwalay siya. Nung Sunday na po. Yung dapat alam niya magdi-dinner kayo, doon siya nakipaghiwalay. Opo. Okay. Tapos yun po, ang nangyari, nag-agree na lang po ako. Kasi ang nasa isip ko ay, na-i-post niya na to kumbaga, nauna na siyang nakipaghiwalay sa social media bago sa akin. Last fight na lang ito. Okay. So yun po. Tapos ngayon, after po nun, that was Sunday, after nun, nag-usap kami after 5 days or 4 days yata. Kinausap niya ako bigla na umalis daw kami ng next weekend. Sabi ko. So ako mo medyo puzzled na. Parang ako pa naguguluhan, bakit tayo aalis? Yun po, hanggang sa pumunta po siya sa office ng kasi pang gabi po ako Okay. So, yun, nag-usap po kami na parang sabi ko parang ang sagot ko po doon is hindi na natin itutuloy yung lakad natin kasi it's not a good idea. You just dumped me over the weekend and now you expect me Pwede na magtanong sa'yo, curious question. Ang pinag-usap mo natin dito, babae, lalaki? babae po. Babae. Okay. Bakit para mas maarte ka pa sa kanya? Medyo Englishero lang po. Hindi. Kasi pinuntahan ka niya tapos gumanong ka pa? Hindi po kasi parang gusto niya kasi mag-usap kami agad-agad. Sabi ko, hindi na sa work kasi ako. Hindi, but that's my point. She went to your workplace. Actually po, kasi parang sabi ko, hindi mag-usap na lang tayo sa weekend. Wag na tayong umalis. Tapos po, may work na po. Pero ako pinuntahan nun. ka, alam mo, you're dismissing my point. Pinuntahan ka niya sa work. Opo. That's a reach out. Reach out yan eh. Opo. So, ang ginawa ko po nun is, dahil nandun na po siya, is kinausap ko na po siya. Kumbaga to respect yung time niya and yung ginawa niyang effort. Okay. Tapos yun po, sinasabi niya na doon po kami medyo nagkaroon ng confrontation na sabi niya hindi naman daw totoo yung sinabi niya. Tapos sabi ko, wait lang, di ba Friday pa nga lang, hindi nag-post ka na Tapos parang somehow nung una dinideny niya. Sabi kong ganun, hindi mo siya madideny kasi sinend sa akin nung ibang Can you read to me exactly what she posted? Kasi I'm interested to know. Hindi, dinilit ko po kasi na lahat eh. Okay. So, yun po. Kasi ko po parang hindi ko po talaga siya mag-get. So, yun po medyo sabi ko, sabi ko sa kanya, naniniwala ako na bago ka pa, nung Sunday na nag-usap tayo,
parang last ano mo na yun. Kasi nandun na yung heart mo, nandun na yung mind mo eh. Na-post mo na siya bago pa tayo naghiwalay talaga. Naunahan na, sabi ko. Tapos, ngayon po ang sitwasyon namin is 2 months in the row. So, Ano to? Ngayon, Ano, wait. 2 months in the... 2 months na po yun. Sa ngayon po, Ano actually, ang in ano the ko po, row? Ano yan? Hindi ko nag-get. Ano yung in the row? after 2 months, so eto na po yung sitwasyon ngayon. Okay. Is parang, so that was 2 months ago and in the span of 2 months, hindi po ako, wala na po akong ibang kinausap and all. Mm-mm. Pero ngayon po naririnig ko sa mga kaibigan namin na pinaraan ko daw siya. Parang in short, nagpaawa daw ako. Sabi ko, yung span ng 2 months na yun, wala na naghiwalay, wala akong ibang kinakausap. Okay. Kaya siya po yung, siguro, ako iniintindi ko pa rin yung sa point of view ng babae na mas emotional sila kaysa sa atin. Okay. Ang ano ko lang is, yun, yung mga common friends namin na lahat nasa side niya na and all. Wala naman pong problema sa akin yun. Ang ano ko lang is medyo hurting ako na may pinagsamahan din kami ng mga kaibigan na yun. Tapos ngayon, I was expecting nagigitna kahit papaano. Pero yun po, yun yung nangyayari ngayon. Na parang lumalabas ako daw yung siniraan ko daw and all, ganun. Okay. Go ahead. Ayun po. So, hindi po kasi ako talaga kumbaga, pag may problema, I'd rather keep it private, lalo kapag concerning sa karelasyon. Pero hiwalay Hindi po na kayo, ako- di ba? Opo. Mhm. Kumbaga, after po nung breakup, sinabi ko lang sa mga kaibigan namin na so hiwalay na, ganyan, ito nangyari. Kinuwento ko po kung paano ko pa kinikwento ngayon. Tapos, yun. Actually, somehow, binabawi niya yung sinabi niya na ganun. Sabi ko, ako po hindi parang, ang na-feel ko naman nun, I value yung relationship. Pero para sabihin mo na hindi totoo yung sinabi mo at doon ako nasaktan. Yun po, ako po yung nagtuloy na ng breakup. Sabi ko, kung di mo kayang panindigan yung sinabi mo, ako yung maninindig. Oh, pala, ano problema mo ngayon? Ang problema ko lang po is yun. Sa ngayon kasi parang somehow, pa-okay na po ako. Hindi lang, medyo nasasaktan lang ako ngayon na knowing na ang iniisip niya, siniraan ko siya na Bakit all importante? this time. Bakit importante pa sa'yo yun? Eh, di ba kaya mo naman? Malakas naman loob mo, di ba? Kaya mo pangatawanan eh. Why would those negligible issues would bother you? Bakit? Ano po kasi parang, siyempre sa 7 taon nandun yung love ko pa rin siya. No. Pero No. Stop. I don't believe that. Pakinggan mo kwento mo. You've easily given up on this. That's the last thing that you should claim. You've easily given up on this. If I'm going to base the way I understand tong kwento mo, ikaw yung nagmatigas. So wag mo i-claim na pinahalaga mo yung 7 taon. Kasi pinuntahan ka pa niya eh. She went up to you. Nag-post siya, kaya gusto ko malaman ano yung post niya eh. Because I have a hunch that it maybe it has very little to do with you yung post. You made it about you. Pinuntahan ka niya eh. She wanted to save it. She was asking you for dinner ng Sunday. Ikaw yung dismissive, hindi siya. Ikaw, kailan mo pa ako kilala, Mike? Tagal na? Opo. Alam mo, parang ako na bago payo. Tama.
Opo. Mm. Kaya po kayo yung Pwede ba ako kinausap ko. magtanong sa'yo, pare ko? Opo. Bakit mas maarte ka pa sa babae? Sa lalaki mong tao? Nagipaghiwalay ka. Tapos, I want to keep things private. Tinawagan mo ako. You want to keep things private? Alam mo ba kung gaano kasikat tong show na to? Charot lang. Sorry. Gusto. Siyempre, may kasamang yabang. Pakalakas itong show na sa TikTok. So, hindi totoo yung I want to keep things private. No. You wanted to have this conversation so publicly. Bakit ka bothered? Ba't ka bothered? Gusto ko malaman. Actually, hindi ko rin po maintindihan eh. Can I tell you something? Sure po. I have a suspicion that one day, may nagpag-galaxy tuloy. Ate Marley, thank you. I have a suspicion that one day you're going to regret this stupid decision. Tignan mo ha. You have common friends, tama? Opo. No one took your side. Tama, mali. Opo. Lagay lahat sila mali. Ikaw tama. Do you miss her? Opo. At Oh. some point. Oh, do you still want her back? Hindi ko po alam. Wag na. Hindi naman deserve ng kahit sino babae na unsure yung lalaki. Wala ka na problema ngayon. Hiwalay na kayo. This is exactly what you wanted. This is exactly what you wanted. Na maghiwalay kayo. Pakinggan mo yung kwento mo. She was trying to save the relationship. You were dismissive. Ha? Ayun. Sabi niya sa mga friends mo, siniraan mo daw siya. Tama? Opo. Parang ganun po. Why do I feel like tama siya? Hindi, wala na po akong ginausap after nun. Hindi ko alam, no? Pinuntahan ka niya sa work mo, Brad. Nagbaba na nga ng pride. Nagbaba na nga ng pride yung tao. Dinismiss mo siya. Sa weekend na tayo mag-usap. Akala mo manager ka ng bangko. Busy ako, may kliyente ako, anak ng pusa. Pinuntahan ka sa work. Kung lalaki mong tao, maarte ka. Anong brand ng makeup mo? Wala po. Ha? Wala. Ako, Bobby Brown. Loko. May Bobby Brown. Well, anyways, wala na kayo. Wala ka na problema. Anong gusto mong ma-achieve ngayon? Hindi po, parang inaano ko lang na yung process ng breakup na yun po. Sa ngayon kasi parang
may nagsabi na sa akin na ganun na nga raw po yung nangyayari. Kaya parang somehow bumalik ako dun sa parang hindi ko naman masabing square one eh. Pero parang unfair lang na bakit pati yung mga kaibigan namin galit na sa akin. Well, you cannot control them. If they will have to take a side and they took her side, hindi mo para dikta sa kanila yan. I think that's the reality of it. Yeah. Di ba? Pero mag-reflect ka din. Bakit nila, why did they take her side? Baka naman talagang ikaw yung may attitude, Brad. Feeling ko may attitude ka, hindi mo lang alam. Una-una, pride ka, maarte ka. Alam mo yan, Diyos ko. Feeling ko may kakupalan ka. Yes, siguro po magkaiba lang talaga kami kasi Gano'ng katagal kayo? 7 years. Oh, hindi pwede magkaiba kayo. Siguro magkaiba kayo, pero hindi pwede yun na maging dahilan nyo. Ang akin naman po is, ang inisip ko po bakit na-post niya na yun ng Friday na yun. Kasi, kumbaga, yung part ng love language na, kasi siya po gusto niya yung physical na ako po is more on service. No, walang kinalaman yan doon sa post na yan. No? Ganito yan, pare ko. Okay. Not at any point, I'm telling you, na tama nagpo-post tayo pag may kaaway tayo sa relasyon. I'm sure you agree with me. Opo. Okay. Ayan. Gawain ng tanga yan eh. Okay. Sa mga nakikinig po ngayon, yung mag-away kayo ng jowa mo, nagpo-post ka, ayan. Gawain ng tanga yan. So kung ginagawa mo ito, tanga ka. Period. Para malinaw tayo. Not at any point, okay, sinasabi ko sa'yo na tama yung ginawa niya. Of course, mali yun. She should have brought it upon you, sa inyong dalawa, nag-usap kayo para ma-fix niyo yung problem instead of airing your dirty laundry, di ba, online. Hindi ka mali para ma-bad trip sa part na yan. Okay? Gets? Opo. Okay, now, mali siya doon. Pero, try to consider and watch out for your own demeanor. Ikaw mismo. You did not do anything at all to try to fix it. As a matter of fact, kung papakinggan mo itong kwento mo, nag-aantay ka lang talaga na makipaghiwalay siya sa'yo. Walang parte itong kwento mo na tinry mo itong i-save. Ang dating nito, parang sinasabi na, malakas loob mag-post, pangatawanan natin ngayon yan. Di break. Parang ganun eh. So, sa madaling sabi, gusto mo rin, parang okay na lang din sa'yo na maghiwalay kayo. At walang pwedeng pumilit sa'yo. Kung talagang ayaw mo na, ba't ka naman pipilitin? Di ba? Kalayaan mo yun. Kung ayaw mo na talaga sa kanya, di okay. Tama, maghiwalay ka. Pero wag ka na para makipagpalig sana. Siya yung kinampihan ng friends ko po. Ganun talaga. Baka talaga matagal na lang ayaw sa'yo. Siguro nalulungkot ka lang kasi parang nawalan ka ng friends. Nawalan ka ng jowa, nawalan ka pa ng friends. Tama? Somehow, yes. Ganun talaga. Hindi mo nakakamatay yan eh. Alam mo ba kung saan ako nalulungkot sa kwento mo? Gusto mo sabihin ko sa'yo? Opo. It did not feel like you give some value and credence that you were together for 7 years. It sounded to me as if you are that excited to exit that 7 years. 7 taon, mga kaibigan. That's almost a decade. And your problems regarding the separation is so negligible.
Ang problema mo ay dahil yung mga kaibigan ninyo, kinampihan siya. Parang hindi ko naririnig na 7 taon kayo, Brad. 7 years. And I did not feel like, hindi ko naramdaman na parang yun ang problema mo. Kaya feeling ko parang okay ka naman. Inaantay mo lang na maghiwalay kayo eh. Did that make sense? Mark, Opo. mukhang okay ka naman. So, magandang bagay yan pag okay ka naman. Hindi mo natatapos ang buhay dyan eh. No? Opo. Okay. Mag-ingat ka palagi ha. Kung maririnig niya itong usapan natin, anong mensahe mo sa kanya? I just want you to be totally okay. Sorry sa lahat. Yeah, thank you for good memories. Sorry if I was not a very responsible partner back then, but thank you for staying for 7 years. I know po. Okay. Sa mga friends niyo, ano gusto mo sabihin? Wala po akong maisip eh. Okay. Mukhang ano ka naman eh. Mukhang you are in a better situation now. Parang okay ka naman eh. Mas magandang bagay yan. Sana siya makapag-move on ng parang ikaw din. Hindi ganun kahirap. Opo. Na? Yun po yung gusto ko din para sa kanya. Okay ka na? Okay na tayo? Opo. Thank you po for making me face that reality na I think I just need to hear it from someone. You're welcome. Thank you po. Bye-bye, pare Koy.